Kasi naghihintay pa rin ang taong bayan. Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Para sa inyong kaalaman, lalong-lalo na po sa mga nagsasabing natakot daw po si VP Sara Duterte, kaya po hindi po siya sumipot dito po sa kamera. Ito po ang eksplanasyon dyan, mga idol. The respondent has the right not to appear, and therefore, since she does not need to be present. Bakit niya pag-aaksaya ng oras yung mga tao na parang nasa circus lang o nagkakaroon lang ng pagsasadula, parang teleserye na magdadala pa ng mga props para lang mapahiya ang tao? Isa pa, vice presidente ang gusto nyong pahiyain? Ang kakapal na mga mukha ninyo. Tapos kayo mga representante lang? Si VP Sara Duterte ang gusto nilang impeach. Si VP Sara ang gusto nilang mag-provide ng mga ebidensya na hindi totoo yung allegations sila. Ganon sila kagunggong, mga idol. Nagets nyo ba, mga lodi, kung gaano po ka-circus tong ginagawa nila? Ang akusado ang magpo-provide ng ebidensya para mapatunayan na hindi yung totoo. Huwag kami, mga gunggong talaga kayo. Patawa kayo sa Kongreso, patawa kayo sa sambayan ng Pilipino, patawa kayo sa Pilipinas. Yo, what's up mga Lodges, Miguel Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Dismayado po ang grupo ni Dilima, Percy at saka ni Jokno. Bakit po? Hindi po sila sinipot ni VP Sara Duterte sa hearing nila dyan po sa impeachment na ginaganap sa Kongreso. Sabihin nyo naman, natakot si VP Sara Duterte. Sabi pa dito ni Laila Dilima, hinimok niya po si Sara Duterte na respetuhin ang kamera. What? Paano kayo re-respetuhin kung ganito po yung mga harap dyan sa kamera? Mga one-sided lang po, gusto lang po manira. At meron pa po sila mga pa-props na mga dinadala sa Kongreso. Ano nang tinapay na? Tingnan nyo po itong isa, yung boy ngiwi. Panoorin nyo po kung gaano niya pinaghandaan ang pagpunta sana ni VP Sara Duterte dyan po sa kanilang first day of trial. Naka-break na ang session ngayon dito sa House of Representatives pero patuloy ang hearings ng Committee on Justice dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagtatanong siguro kayo kung anong laman aking Mary Grace bag ngayon. Hindi po kami nagtatanong. Ikaw lang ang gumagawa ng ganyan. Wala kami pakialam kung ano-ano dala-dala nyo dyan. Ginagawa nyong circus, itong pagdinig dyan sa kamera. Ang laman niya ay Piatos. Kasi naghihintay pa rin ang taong bayan. Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? At saan dinala ang 125 million pesos na confidential fund? Naghihintay daw po ang taong bayan. Kawawang taong bayan laging nadadamay. Kayo lang may gusto kung sino yung Mary Grace Piatos ba yan? Confidential funds, mga lodi. Walang katapusang 125 million confidential funds. Pero yung confidential funds ng Pangulo, hindi nyo man lang masita kahit kakaunti. Eto mga lodi, kasi naglalabasan na naman po yung mga tanso talangka dyan sa comment section na natakot daw po si VP Sara Duterte. Dapat ba talagang siputin ni VP Sara Duterte yung mga gantong klaseng tao? Pagtatawanan lang kayo dyan, promise, dyan sa Kongreso. Si VP Sara Duterte pa talaga ang inyong gusto pasiputin, tapos ganito lang yung gagawin nyo sa Kongreso? Magdadala kayo ng Piatos, tapos isang lalagyan na may Mary Grace na pangalan, tapos sa tingin nyo, dadaluhin kayo pag-aaksayin kayo ng panahon ni VP Sara Duterte? Mga gunggong no? Para sa inyong kaalaman, lalong-lalo na po sa mga nagsasabing natakot daw po si VP Sara Duterte, kaya po hindi po siya sumipot dito po sa kamera. Ito po ang eksplanasyon dyan, mga idol. Karapatan po ni VP Sara Duterte na hindi siputin itong mga ulupong na akala mo talaga nagmamahal sa taong bayan, pero ang totoo niyan, gusto lang nilang siraan ang Duterte para hindi na makabalik sa pwesto, para maging tuloy-tuloy ang kanilang pangungurakot. Yan ang kinakatakot nila, pero ito talagang totoo dyan, mga lodi. Karapatan ni VP Sara Duterte na hindi sila siputin. Bakit? Pakinggan po natin ang eksplanasyon ni Congressman Rodriguez. The respondent has the right not to appear, and therefore, since she does not need to be present, because that is the right of a respondent, akin to a accused in a criminal case, as decided in the cases, Madam Chair. Karapatan daw po na hindi siputin o hindi sumipot. That's number one. Number two, the counsels here are not only to advise on the legal rights, they have the right to cross-examine, because the Vice President will not be present. If she's present, she cannot cross-examine witnesses because she has lawyers. So therefore, 2 points. Pwede daw po, hindi pumunta yon kasi meron naman daw po siya mga lawyers na pwede naman pong humarap dito.
Bakit si VP Sara Duterte ang gusto nyo talagang paharapin dyan para pagtulungan nyo? Tapos kapag nagsasalita si VP Sara Duterte, hindi nyo pagsasalitain. Gusto nyo kayo lagi magsalita. Gusto nyo kayo lagi ang bida. Gusto nyo itatak sa utak ng mamamayang Pilipino na masama ang mga Duterte. Alam na ni VP Sara Duterte. Ginawa nyo na yan dati na pagpunta niya dyan. Tapos dinalakan nyo yung 125 million confidential funds na ginastos sa 11 days. Ilang beses ba paulit-ulit na sinasabi sa inyo talagang gagastusin ng 11 days yan kasi December na po inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung budget na yon. At sa tingin nyo, tanga si VP Sara Duterte para hindi niya i-dispose yung mga perang yon? Gusto nyo siyang makasuhan? O, di ba? Akala nyo lang mahuutakan nyo pero hindi nyo nagawa. Kaya late nyo na inaprubahan ang kanyang budget request sa Office of the Vice President. The rule that requires that lawyers can only, the participation is only to advise the legal rights of the witness is on the rules on the investigation in aid of legislation. Oh, That is expressly found in the rules in aid of legislation, the hearings. Lagi nyo binabanggit in aid of legislation, di ba? Pero bakit hindi nyo alam yan? Ulit-ulit na lang tayo dyan eh, di ba? Para sa katotohanan, para malaman ng taong bayan, in aid of legislation. Lagi nyo binabanggit yan, dinadamay nyo mamamayang Pilipino sa inyong mga kalokohan. Pero bakit di nyo alam yung sinasabi ni Congressman Rodriguez? Ano yun? Pag kayo ang gagawa, okay lang. Pag si VP Sara Duterte, hindi. But it is not found in our rules. I've been reading our rules of procedure. There's nothing here that limits it to only advising. Therefore, in an adversary proceeding like this, we have to therefore hear the counsels if they wish to be present, but if not, then that is also the lookout of the respondent. But I believe that we should be clear in our rules that the presence of counsel of the respondent has the right to cross-examine directly the witnesses for the complainants. And secondly, there is no need for the Vice President to appear in hearing because that is her right not to be able to appear and we can make conclusions out of her non-appearance. No need for her to appear. Oh, karapatan ni VP Sara Duterte na hindi dumalo dyan sa inyong pagdinig, mga gonggong, mga pulpul. Tapos, papalabasin nyo na natakot si VP Sara Duterte kaya hindi dumalo? Bakit niya pag-aaksaya ng oras yung mga tao na parang nasa circus lang o nagkakaroon lang ng pagsasadula, parang teleserye na magdadala pa ng mga props para lang mapahiya ang tao? Isa pa, Vice Presidente ang gusto nyong pahiyain? Ang kakapal na mga mukha ninyo. Tapos kayo mga representante lang? Mahiya-hiya kayo sa balat ninyo. Kayo ni Jokno, ni Delima, at saka nito ni Percy Ngiwi. Representative lang kayo, hindi kayo binoto ng distrito. Binoto lang kayo ng mga, sa tingin ko, mga kampo ni Joma yan eh. Baka hindi pa binoto, baka nga dinaya pa. Baka lang naman. O, anak ng tinapay, sino ba may gustong maupo kayo dyan? Gastos lang kayo sa lipunan eh. Yan ang katotohanan dyan. Karapatan ni VP Sara Duterte na hindi dumalo. Kaya wag kayong gagawa-gawa ng kwento na natakot si VP Sara Duterte. Kung gusto nyo malaman ang katotohanan dyan, doon tayo sa Senado. Sige, i-impeach nyo si VP Sara Duterte dyan sa Kamara. Pero pagdating sa Senado, yan pa rin ang final say nyan. Dyan nahaharap si VP Sara Duterte. At malalaman nyo lahat ng mga ebidensyang gusto nyong mahanap. Biruin nyo mga idol ha, si VP Sara Duterte ang gusto nilang i-impeach. Si VP Sara ang gusto nilang mag-provide ng mga ebidensya na hindi totoo yung allegations sila. Ganon sila kagunggong mga idol. First time in history na yung inaakusahan mo ang magpo-provide ng mga ebidensya para sabihin na hindi yun totoo, na hindi siya guilty. Uunahin muna yung ebidensya na hindi siya guilty bago yung mga ebidensya na pinaparatang nila na guilty nga si VP Sara Duterte. Nagets nyo ba mga lodi kung gaano po kasirkos tong ginagawa nila? Ang akusado ang magpo-provide ng ebidensya para mapatunayan na hindi yun totoo. Huwag kami mga gunggong talaga kayo. Patawa kayo sa Kongreso, patawa kayo sa sambayan ng Pilipino, patawa kayo sa Pilipinas. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin kahit anong gawin yung paninira.